Ayun, magandang araw mga kababayan. Welcome back to my channel, Buhay Relocation Site Vlog. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kababayan. So ngayon mga kababayan, babalikan po natin muli si nanay yung nakatali yung kamay para paabutan natin ng tulong mula sa ating mga kababayan ng Pinoy Vloggers Charity Group. So yun mga kababayan, kung kayo bago pa lang sa akin channel, please subscribe, like, and share Buhay Relocation Site Vlog. So ayan mga kababayan, tara papunta tayo sa bahay ni Kuya Junior para mapabutan natin ang tulong ang kanyang nanay. So ito mga kababayan yung bahay niya. Tapo! So ayan mga kababayan, meron siya mga alagang kalapati dito. Ayan mga kababayan. Itong mga kalapati niya, yun ang binibenta niya para pambili ng gatas ni nanay saka pagkain. So ayan, mga gamot. Mahal po yan, kailang binibenta na raw niya ng mura para pangdagdag pambili ng kanyang gatas. Ipakita ko lang. So yung mga kababayan, yun ang mga kalapati niya. Kukunti na lang kalapati mo Naibenta ko na dahil sa may sakit nga si Erma. Magkano mo na nabibinta siya? Pag madalian lang sa bahay ng Malolos, 50 pesos lang ang isang bibili ng mamak niya. Yung ganyan? Opo. Pero pagka yung gusto mga tao-tao talaga, magtataga ka maghintay, 300. Oo, alam ko mahal yan. Pangkarera ba? Oo. Tama. Naka-member ako sa BFRC. Sa karera ng kalapati. O di ba si Mayor nga itong ano ni Mayor? Member. Mayor Christian. May lig sa kalapati eh. Tara, mga kababayan, pakikabit mo na lang. Yan. Pwede pumasok? Opo naman. So yan. So mga kababayan, pasok tayo. Pasok po, tuloy po. Magandang araw. Yan. Ay, Ano ba yun? Nangangagat ba yung aso mo? Hindi, mawait yan. Ganyan lang talaga, mag-ano lang. Ang taba Bawal ko. yan. Ano? Yung mga aso yan, ano yan, yung... All black. Asong ano yan, binigay sa akin ng pinaggawan ko rin ng bahay dati doon. So yun mga kababayan, nandito na tayo ngayon sa bahay ni Kuya Junior. Andito tayo sa kanyang nanay na si Nanay Teresita. Tigo ba? Intigo? Terko. Terko. Si Nanay Teresita Terko. Ayan, katali na naman siya. Kumain na. Mamaya pa, mga alas 6. Mga alas 6. Gatas niya na. Yung 6, 12, yun ang ano niya. Basta yung 6 na oras. Alas 6 na umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 uli ng hapon, alas 12 uli ng gabi. So ayun mga kababayan, si Nanay Teresita, yun nga ay nakatali na lang po sa kanyang higaan. So kamusta naman siya? Parang lagi lang siya nakapikit. Natutulog siya ngayon sa gabi kasi, gising siya sa gabi. Pero yung ano dalawang mata niya, naididilat niya. Oo naman, nag-ano siya sa gabi. Yung umiingit sa sakit, sa pagkagabi siya. Anong sakit kaya ano niya ram? Hindi naman hindi niya masabi. Natanong ko, sasabihin lang sa akin, wala. Pero ano siya, yung umiingit. Maingay siya, umihiyaw. Kanina ba pinakawalan mo muna nung ano? Oo, pagka umaga kasi, tinatanggal ko yung tali niya na yan. Oo. Pero isa-isa lang habang pinililinis ko siya, papalit ng pampers, ng short, ng damit. Yan. Pagtatanggalin ko yan, tatali ko ulit, yung kabila naman. Ganun. So kaya pala matrabaho din pinapaliguan mo. Oo, nung isang araw, pero kanina hindi ko siya napaliguan. Nung isang araw, pinaliguan ko siya. Kanina hindi. Mga alternate na lang ginagawa kong paligo. Ikaw lang nagpapaligo kay nanay? Ako na rin. Nahata ko to ron, tapos tatayo ko uupo ko siya roon, hatakin ko to. Yung pinakahigaan niya na yan? Oo, dyan na rin siya sa umaga, mga alas 10. Folding bed? Oo. So yan. Alalayan ko siya ng nakaupo, tapos papaliguan ko siya ng maligamgam na maing tubig.
So ngayon, tulad ngayon, di ba, nung nagpunta ko rito, nakapagdala kami ng diaper, ay may nakapanood po kay nanay na taga London. Pero yung Pinoy Vlogger Charity Group, yun po yung samahan ng mga OFW na nagsama-sama nga sila para magambag-ambagan para nga makapagpaabot ng tulong dito sa atin. So ngayon napanood nila si Nanay Teresita. So nagpadala sila ng gatas, pambiling gatas saka diaper. So ngayon, ang problema ko noong una, akala ko yung Anlin, di ba Anlin? Akala ko yung sa lata na bibili. Hindi lang. Akala ko sa lata lang nabibili. Mayroong sa lata, kaya naghanap ako hanggang Mercury dito kasi. Sa Mercury lang talaga nakakabili. Wala rin lata. Wala sila ngayon? Wala silang lata, puro daw ganun lang yung parang ano siya, yung pack. Sa apak. O sa pack, pero 600 gram. Kaya malaki. Kumbaga, dalawa 1,200 grams na ang binili ko. Ipakita ito, mo lang to. So, yan. Itong gatas mo na, ito ba yan? Okay, Anlin. Yan. Kaya hawak mo na lang nyo para makita lang nila. Saka ito. Anlin. Dalawa yan, bali sa tig 600 gram. Dinalawa ko na para masinanay matagal-tagal naman. Tapos, palibasa Mercury, mahal talaga ang bilihin pala doon. Ito, bibili lang dyan ng nagit 200. 14 bilhin natin nung nakaraan. Pero yan sa Mercury, 326. Baka mas marami to kasi yun, 8 piraso lang. 8 lang ba yun? Oo, ito. Baka ito 10 at saka plus 2. Yan nga. Punta ako rin sa Mercury. Nung bumili po ako. 10 plus 2 nga yan. 10 plus 2. Bali magiging 12 siya. Yung binili po natin na 240, bali 8 piraso lang po siya. 8 lang talaga. Ang plus niya, isa, bali siyam. Mas mahal nga yun, ano. Ito, 12. Saka kasi yun, kaya medyo mahal talaga. So yan, kaya dinalawa ko na para tumagal. Plain lang po yan kasi marami palang flavor yan. Mayroon pala yung gold. Yun ang hindi ko na kasi ito, ginaya ko lang di sa na pinabili sa akin, binili ng pamangking ko na nireseta ng doktor. Kaya yung binili ko nakaraan, ganitong lata rin ang hinanap ko. Kaya magkapareho sila. Ayun pa yung isa. Plain naman yun, plain. Puti. Yung laman yan, plain. Ito, hindi ko alam. Plain yan. Plain. Hindi ko alam kung plain to. Di ba nagtitimpla ka? Ikaw nagtitimpla niyan eh. Di ba plain o... Para siyang kulay brown. Para siyang kulay brown. Siya, yung chocolate. Hindi naman siguro chocolate. Parang bagya lang, cream. Parang ganyan. Ayan, ganyan siya. Yan. Parang naghalong puti tsaka coating brown. Hindi siya solid na puti. So, yan, marami na yan. Tagal-tagal na ni nanay ubusin yan. Tingnan mo. Paubos na eh. Yan, ilang gramo yan? Hindi ko lang alam kung ilang Hindi pa natitignan ko ilang grams yan eh. Bali pang-apat na araw niya pa lang yan, halos wala na. Ito? Opo. Hindi, 4 sa loob ng isang araw kasi umpisa mo ng alas 6 umaga. Alas 12 ng tanghali, alas 6 ng hapon, alas 12 na naman uli ng gabi. Ganun ang Bali 4. Ang kada isang baso niya, 6 na takal. May pantakal siya. nga, ito nga yun. May pantakal siya rito. 6 na takal. Kaya, ayun, saglit lang din yung isang ganito niya. Ito, hindi naman puno talaga ng gatas eh. Kalahati lang din po. Kaya yan, mas okay yan. Mas marami yan. Ito. Puno yan. Pag nilagay mo yan dyan. Itong dalawa, puno talaga to. Sobra pa. Itong dalawa. Kasi 1,200 grams yan eh. Kaya dalawa, matagal na ni nanay maubos yan. Tapos diaper. So yun na, may nakapanood sa atin na mga kababayan natin sa vlog natin na naantig ang kanilang ang kanilang puso, naantig ang kanilang puso na siyempre gusto nilang makatulong sa iyo. So agad-agad nagpadala sila ng pambiling gatas. Ang ngayon ang si Ma'am Brightis ay nauwi na po dito sa atin sa Pilipinas. Kasi nagbakasyon niya. Nasa siya ngayon sa Angeles, taga Angeles po yun eh. Pampanga. Sa Pampanga. So maraming salamat po Ma'am Brightis at siyempre sa
Sa lahat po ng Pinoy Vlogger Charity Group, maraming salamat po sa inyo sa pinaabot yung tulong kay Nanay Teresita Intigo, saka kay si Junior. So yun palang kalapati mo, binibinta mo pala ka 50, sayang naman. Kailangan ko ng pera, wala tayong magagawa. Yun ba'y pwede bang katayin yun para iulam? Yung iba, inuulam nila, pero kami, hindi naman kami kumakain ng ganyan. Bakit? Alaga namin, kahit anong alaga namin, hindi kami kumakain. Pero yan, masarap daw kasi yan ni adobo, mga ganyan kalapati. Po sa kanila kasi hindi ko po natikman. Sabi lang po nila, masarap. Sayang naman kung ganyan mahal, bibenta mo lang ng 50. Basta marami yan, 50. Doon siya namamakyaw. Binibenta ko kasi yung pagka walang bumibili na... Ano yan doon? May buy and sell siguro yun. Binibenta rin nila, dinadala sa Arangke, sa Maynila. Yun. Tapos ibibenta naman. Binibenta rin nila ng maramihan yun. Kumbaga, buy and sell sila. Opo. So, ano masabi nyo sa ating mga kababayan na nagpaabot ng tulong kay nanay? Masasabi ko po sa mga tao pong nakapanood at nag-abot ng tulong. Unang-una po kay Ma'am, ano po bang pangalan? Ma'am British. Ma'am British? Ano yan? YouTube channel niya, British Pinesa London. Opo, Ma'am British. Ako po yung lubos na nagpapasalamat sa inyo sa pinabigay niyo pong tulong sa aking magulang. Maraming salamat po. At sa mga iba po pong nanonood, maraming salamat pa rin po. Sa Pinoy Vlogger Charity Group. Siyempre, papasalamat din ako kasi sila po ang laging tumutulong sa ating mga kababayan dito. Yung Pinoy Vlogger Charity Group. So, ayun mga kababayan, siyempre, ako nagpapasalamat din sa ating mga kababayan na Pinoy Vlogger Charity Group na walang sawan tumutulong sa ating mga kababayan dito, lalo na higit sa mga ating mga kababayan na senior citizen na bedridden pa. At si Kuya Junior naman hindi basta-basta makapaghanap buhay dahil nga nagalaga sa nanay, ang kanyang asawa na may alagain din. May 2 anak na nag-aaral. So siyempre, hindi niya na alam kung anong dapat niya gawin. Ang plano nga na lang ni Kuya Junior ay ibenta po ang kanyang kalapati na sa murang halaga para pambili lang ng gatas. Sayang naman na siyempre 300 ang isa, tapos may benta mo lang ng 50 isa. Mabilisan para lang... Yung ano ko nga po dyan na isa na nakapagdating na ng Tacloban, na ibenta ko po ng 2.5 dati. 2.5? Isang piraso lang po yun, 2.5. Magkano mo na... Buti, mahal magkabenta mo. Kasi pagka may tatak ka na galing doon sa kahit hindi ka nanalo roon, mabibenta mo siya talaga na mahal. Pagka nag-champion ka doon sa club, ang isang kalapati na po roon, 50 mil na po. Yung champion na kalapati. Pero ikaw, magiging lahi nun, 50 mil. Hindi mo pa naranasan na nag-champion o nanalo? Hindi pa po, medyo... Wala pang nakawin sa kalapati mo? Nakawin siya, kaya lang po, late na siya, hindi na dumating sa tamang oras. May nauna na sa kanya. Ibig sabihin, galing ng Tacloban. Opo, tawid na. Kulang lang siguro sa training pa yun, kailangan pa. Matanong ko lang, Kuya Junior, si nanay ba, may gamot ba na iniinom yan? Opo, maraming klase po nung gamot niya. Bali, meron siyang yung 3 klase ng gamot na 2 times. Tapos, 2 klase po ng 3 times. Tsaka isa pong gamot na 1 araw. 1 beses lang. Ikaw ba bumibili ng gamot niya? Nung nakaraan po, nakahingi ako ng mga tulong sa mga kaibigan ko rin. Nakaipon ako ng 3,000. Ayun po, naibili ko po naman ng gamot yung nireseta sa akin ng doktor. Nabili ko naman po lahat. Yung ba mga kapatid mo, nag-aabot din sila na pandagdag pambili ng gamot? Alos kapos din po yung kapatid ko, kaya nakapagbigay lang din po kahit paano ng mga... Pero nagbigay? Opo, kahit paano. Basta na pa kung nalikom ko lang po yung pera, binili ko na rin po lahat ng gamot ng nanay ko. Hindi ko nga pumadala ngayon ngayong 27, dapat babalik kami sa ospital. Bakit kayo babalik sa ospital? Para po sa check up niya po uli kung magdadagdag pa po ng gamot o para malaman po yung sitwasyon niya. Yung niya weekly para yung pinapainom ng gamot. Niya po, para kung itutuloy pa po ba yung gamot o magbabago ng gamot. Yun. Ang kaso, kahit 5, wala na po ako na
kuha ang pera, nalikom. Ano ba, Hindi ko siya nadala. ano ba maging gastos pagka dinala si nanay sa ospital? Siyempre po, may kukunan na naman po siya ng dugo nung ano. Kasi sa sa BMC, laboratory. libre naman sa BMC natin. Tapos siyempre nakakuha na po ako nakaraan doon. Halos lahat na po, nasagot na po nila yun, pati yung bill ng ospital. Na-confine siya doon? Opo, na-confine po siya ng 1 week po ron bago po dito sa akin nadala. Hindi naman po pwede sigurong baka hindi na po pagbigyan ng ospital. Hindi naman po ako lang ang nakukumpay na araw. Nakailang balik na ba siya sa ospital? Bali, pangalawa niya na po dyan sa nung una, Santa Maria siya. Nung doon siya inabot sa kapatid ko. Tapos ngayon, nung dinala rito, nandoon po muna siya dahil tumahi po siya ng dugo. Isinugod po siya uli. At diyan na siya dinala sa provincial. Tumahi po kasi siya ng dugo. Ngayon, diyan na siya dinala. Nung pag-uwi na, dito na po sa akin nilagak. Ako na po nag-alaga. So, ibig sabihin, pang check up niya na dapat itong linggo na ito, kaya lang hindi mo siya madala. Wala akong pera, siyempre, gagastos ka ng pamasahe, tsaka nung mga kung anong kailangan doon. Hindi naman po pwedeng pagpunta mo ng ospital, wala ka man lang kakainin din doon o pang bili ng ireresetang panibagong gamot, ganun po. Ganun. Paano yun kung tulad yan, wala kayong pera, hindi madala Hindi ko nga po talaga madala. Ano na lang, paano si nanay? Kung, Yung ginagawa ko na lang po, yung natitira niya pa po na gamot dyan, yun na lang po muna pinapainom ko, pero yung hanggang sa 1 linggo niyang gamot na 3 times a day, ubos na po yun, tsaka yung 1 day. Yung natitira niya dyan, yung may yata yun, pang 1 buwan niyang gamot, yung 2 klase na lang po. Yun na lang po natitira, yun na lang po ang kinukontinue kong ipainom sa kanya. Kala ko hindi na si nanay dinadala sa ospital. Hindi, pinababalik pa po yan ng doktor. Kasi lalaboratory pa po siya, tsaka yung may 3 klase pa po ECG po yan tsaka yung basta meron pa po nakaano po sa akin doon na papel niya. So, ibig sabihin, kung dadalhin mo yan doon, siyempre may gastos yun. Opo, pagpunta pa lang doon. Ibig sabihin, pagdala doon, i-confine ba yan o check up lang? Baka check up lang po siya, tapos kukuha na ng dugo. Oo. Baka tas uuwi na rin. Tawin din kayo. So, yung problema lang, pamasahe. Tsaka pambili po sa pambayad din po ng mga kung ano. Halimbawa, yung check up. Sasakyan, ganun po. Tapos So, yung magiging reseta ng gamot niya. Siyempre, laboratory, kukunan ka ng dugo. Sa tingin mo, mga magkano magagastos kung sakaling dali mo sa hospital? Hindi ko lang po alam kung magkano aabutin. Pang masahe, pamasahe sa tricycle, gano'n. Opo, siyempre. Hindi ba kayo makairam ng ambulansya ng barangay natin? Nung nga po doon, nakakairaman po tayo ron. Siyempre, kahit pa paano, magbibigay rin po tayo ng panggasolina ron. Ganun yun. Di wag ka nang manghiram doon kung magasolina ka lang din naman. Hindi, siyempre, yun lang naman mas maluwag-luwag doon sa ambulansya. Magkano ka naman ng tricycle. Magkano halimbawa binibigay nyo? Sa tricycle, nagbibigay lang naman po ako ng 200 doon. Kasi may stretcher doon Wala naman po talagang bayad doon. Siyempre, yung taong naaabala mo, tapos siyempre, ikaw, tayo, alam naman natin na gumagastos na ng gasolina. Ang daming tao po sa barangay, hindi lang naman po ako ang gagamit ng ambulansya. So, ibig sabihin, kung mayroon kayong pera na hawak, manghiram kayo ng ambulansya, dalhin nyo si nanay sa ospital. Opo, ganun nga lang po nangyari. Kasi nakaraan, nung may pera pa po ako, natanggal po yung host niya, bumalik po kami ron sa ospital. Ngayon, hindi naman po pwede sa tricycle. Sa tricycle, baka uupo ka lang. Doon sa ambulansya, may stretcher. Nakahiga po siya. Hindi naman po pwede yung ibiyahe mo na nakaupo. Tsaka doon pero doon hindi mo siya tinatali pagka biyahe, gano'n. Hindi, nakatali pa rin po siya sa stretcher. Pa rin, Pero kung wala na siyang host, katulad na nakaraan nangyari, wala na yung host, hindi ko po siya tinatanggalan. Yung tinatanggalan din minsan pag kumakain na siya. Hindi, minsan pag nakaano siya, minsan nakawala, minsan ginagano niya sa unan. Hindi, ibig sabihin, minsan ba siya natanggalan na ng host? Ibig ko sabihin, opo, natanggalan na siya ng host. Sa niya, paggising ko, tanggal na yung host. Hindi ba siya pwede na? Siya nagtanggal. Siya po nagtanggal. Ibig sabihin, pag nakawala siya, siyempre siguro nasasaktan, nakakatihan. Ang ibig ko sabihin, Kuya Junior,
Hindi ba siya pwedeng tanggalan na lang ng hose para makakain na lang Hindi siya? na po talaga, tinanong ko na po sa doktor. Hindi na talaga. Alagain na po talaga, doon na po talaga dadaan Habang buhay na yun. Opo. Oo. Kasi nung minsan tinaray ko natanggal po yung ano niya, yung hose, kinutsara ko po yung gatas. Sinubukan ko po sa bibig. Hindi niya na po talaga malunon. Hindi na. Opo. Nahihirapan siya. Nung baga sa ano, ano rito. Nakalak ng panga. Opo. Hindi na, nahihirapan na po siya lumunok. Lumunok ko. Sige Kuya Junior, ganun na lang ha. Opo. Yun pala sige, tingnan natin kung anong kayang gawin natin ni nanay dyan sa ating mga kababayan. So pang ngayon, yan lang muna. Opo, malaking bagay na po ito. No? Maraming salamat po sa nagbigay na po ito. Malaking tulong po sa amin to. Sige, salamat. Thank you. Opo, salamat din po. So ayan, maraming salamat po. Thank you so much po. Muli, Ma'am British, Pinas sa London, maraming salamat po. At sa Pinoy Vlogger Charity Group, maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po. Bye-bye po. Salamat.